So ito yung sunod mga kababayan, speaking of DDS, speaking of The Hague. Mga kababayan, proud na proud po si Sara Duterte na ipaglalaki na ang kanyang tatay ay maraming kabit. Mga kababayan, alam niyo, sa totoo lang, si Sara politician, hindi po siya artista. Pero ang ginawa niya ngayon mga kababayan, proud na proud siya na ikwento sa sambayan ng Pilipino na ang tatay niya ay pinag-agawan ng kabit. Putang ina, nakakahiya yung ganun, no? Pag mayabang mo pa. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Hindi ko lang alam kung ganito din ba ang babae sa lalaki. Pero ito ay ibabahagi ko sa inyo na kinento ng ama ko sa akin. Sabi ko sa kanya, alam mo, nabibilib ako sa iyo. Dahil nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo. Diba? Sabi ni Sara, mga kababayan, believe daw si Sara kay Digong. Kasi nakakulong na, pinag-agawan pa rin ng kabit ng girlfriend. Sara, wag mo na gawing tanga. Alam mo ba kung bakit nandyan yung mga kabit ni Digong? Yung mamanahin kasi niyan. Yung maiiwan ni Digong. Do you think si Digong kung walang bilyon yan, pag-aksayahan yan ng mga kabit niya? Putang ina, Sara, pinagluloko mo na naman yung taong bayan. Pinagluloko mo na naman. Yung mga DDS. Ikaw, biruin mo, sasabihin mo, wag pansinin si Yussi Claire Castro kasi kahihiyan lang ang dala. Samantalang ikaw ngayon, kwininto mo sa sambayan ng Pilipino na ang tatay mo pinagagawa ng kabit. Diba? Tapos, believe daw si Sara sa kanyang tatay na kahit matanda na at nakakulong, may kabit pa rin na sumusuporta. Kaya sumusuporta yan kasi nag-aantayan ng mana. Diyos ko, yung mana ni Digong ba, yung iiwan? Continue. Ng mga girlfriend mo na nasa labas. Nag-aaway-away pa rin silang lahat. Sabi niya, sino ba ang nasa labas? So, sinabi ko, si ano. Tatlo ang nabilang ko. Sabi niya, sumali ba yung nanay mo? Sabi ko, ay hindi na siya sumali kasi tapos na daw siya sa kanya, sa lahat ng iyak niya at sama ng loob niya sa iyo. Diba? Ayaw na daw niya ng ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo bakit ako nabibilib? Sabi ko, kasi kung ako yan, girlfriend lang ako, di ba? Hindi naman ako asawa eh. Kung asawa, may obligasyon tayo na kailangan till death do us part. So kung nakakulong man yung asawa mo, ay sasama ka din doon sa loob ng kulungan. Araw-araw ka dapat nandoon. Sasamahan mo siya. Pero ito, mga girlfriend lang eh. At marami pa sila ha, hindi mo masabing ako yung number 1 girlfriend, ako yung number 2 girlfriend, ako yung number 3, hindi ganon. Kasi pare-pareho sila. Kasi sinabi ko sa kanya, kasi kung ako yan, wala na yan. Sabi ko, nakakulong ni. Sabi ko, siguro ako, kung nag-iisip ako na mag-aasawa ako, bahala ka na dyan sa buhay mo. Maghanap ako ng bagong Yan pala ang ugali ni Sara, mga kababayan. Na kung halimbawa asawa niya makakulong, maghanap na lang siya ng iba. Diba? Naku, mga kababayan. Diba? Proud na proud pa. Pinagyabang na ang tatay niya maraming kabit. Tapos yan yung sasabihin mo na si Yussi Claire Castro ang nakakahiya. Hindi mo naisip, buong mundo nanunood sa speech mong ganyan, na ang tatay mo ay pinag-agawa ng kabit. Tapos yung totoo, yung nanay mo, hindi na nakisawsaw kasi pagod na siya sa sama ng loob at sakit ng mga ginagawa.
'Di ba? Nako. Eto na mga kababayan. Hindi ko alam kung saang press con ito na parang hindi ko maintindihan eh. Bakit ganito ang topic niya? Yan, kita niyo mga kababayan, pinagyabang pa ni Sara na tatay niya. Pinag-agawa ng kabit. Tsaka, Kailangan ako ng bagong pag-ibig. Sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ganyan? Bakit kahit nandito ka na sa loob? Ito pa, ang tanda mo na. 80 years old ka na. Hindi ka naman yung 26, 27 years old na ano pa yung tindig mo? Matikas pa. tumitigas pa daw. Sabi niya sa akin, ganito yung turo niya. Sabi niya, para sa akin, ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Sabi niya, ako kapag nagmahal, hindi ako tumitingin kung ano yung nakaraan ng babae, kung ano yung mga hindi maganda na nangyari sa buhay niya, kung ano yung mga pangit sa ugali niya. Lahat yan, kapag nagustuhan kita, tinatanggap ko na lahat. Kita nyo mga kababayan, yung personal na buhay ng pamilya nila, ikinuwento. Gawain ba ng matinong vice president yan? Mga personal life nila yan eh. Yan yung confidential. Biruin mo, pero proud na proud ka pang ikwento na pinag-agawa ng kabit. Yung tatay mo. Diyos ko naman. At saka, do you think ba pag-agawa ng kabit si Digong? Kung walang pera yan? Kita niyo mga kababayan, imbes na maggawa ka ng speech dyan na para sa ikakaunlad ng ekonomiya, putang ina, ang speech mo eh, kalibugan ng tatay. Kalibugan ng tatay niya. Putang ina mga kababayan. Nakita nyo yan? Walang kwenta, di ba? Correct. Tama, tatay mo dyan, Sara, kasi lahat ng kapangitan, nasa kanya din. Kita, di siya mag-choice, di ba? Diyos ko po, walang kwentang press con. Kaya dapat ang ano niyan, magpa-press con ka dyan, yung ikakabuti ng bawat Pilipino, baka meron kang proyekto na ikakaunlad sa ating bansa. Pero ang ginawa niya, usapan ng tatay niya na may tumitigas. Pinag-agawa ng kabit. Putang ina talaga mga kababayan. Yun na nga kung mag-speech sa harap ng iba't ibang leaders, nakakahiya. Kailan pa yan sabihin waiter, writer po ata dapat pinasok mo, hindi VP ng bansa. Nag-storytelling. Totoo yan mga kababayan. Dapat ang pinasok ni Sara, nag-bookkeeper na lang yan sa kay PBBM sa opisina eh. Di ba? Pero yung ginawa niya, pinagmalaki mo pa yung kabit ng tatay mo. Ano mo pa? Ngayon, tanungin ko mga DDS, sa kwento ba ni Sara patungkol sa kabit ng tatay niya, may nakuha ba kayong aral doon? Mga DDS, yung kwento ni Sara about sa kabit ng tatay niya, anong nakukuha yung aral doon sa kwento niya? Mga DDS. Di ba? Continue natin. Meron pa tong mga kababayan. Patuhan kita, tinatanggap ko na lahat yan. So hindi ko yan, kumbaga, pag hindi natin pag-uusapan yan sa relasyon natin. Ang pag-uusapan lang natin sa relasyon natin, paano ba kita mapapasaya at paano mo ba ako mapapasaya. Lahat noong mga hindi magandang bagay, hindi na yan kasali at pag-uusapan
sa relasyon natin. Hindi ko maintindihan yung kwento ni Sarah, mga kababayan. Kung anong makukuhang aral dun. Hindi ko alam sa kwento ni Sarah na pinagmayabang niya ang tatay niya pinag-agawan ng 3 kabit. So anong aral na makuha dun? Yung hindi ka mamili ng hitsura? Hindi ka magmahal ng totoong asawa kasi pinag-agawan ka ng 3 kabit? Wala kang makuhang aral sa kwento ni Sarah, mga kababayan. Ikaw, tanungin kita, kayo, araw ng mga puso ngayon, mga kababayan. Anong aral ang nakukuha niyo dyan sa kwento ni Sarah patungkol sa tatay niyang pinagagawa ng 3 kabit? 'Di ba? Wala. Diyos ko po. So, yun lang po mga kababayan, yung ating reaction or yung ating live sa mga oras na ito. Wala talaga mga kababayan. Alam nyo si Sarah, kahit magera na siguro sa ang China at ang Pilipinas, ang layo pa rin ng kanyang kwento sa mga pangyayari. Hindi ka, actually mga kababayan, hindi ka matcha-challenge manood eh. Hindi ka ma-encourage manood kasi yung kwento niya, hindi niya alam. 'Di ba? Hindi niya alam paano lagyan ng buhay, lagyan ng puso yung kanyang kwento. Di ba? So yun lang mga kababayan, maraming salamat po no sa inyong lahat, no. Hindi ko po kayo maisa-isa, mag-ingat po kayo palagi. Lagi niyong pagkatandaan, mapagmatsyag, mapagbasid at tawag doon, ingat. Para hindi tayo maloko at mauto ng mga DDS na Pilipino.